Hi Scorpio, welcome and this is your reading for 2024. Ano yung kapalaran naghihintay sa'yo ngayon 2024? Be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for Scorpio. Ano yung mensahe para sa'yo ngayong 2024? Give me the message for Scorpio. Anong mensahe para sa iyo ngayon 2024? Give me the message for Scorpio. Anong mensahe para sa iyo ngayon 2024? Meron ditong Four of Pentacles reverse. Give me the message. Okay, Two of Cups. Give me the message. Meron ditong the Star. Wow. Okay. Positive. Give me the message for Scorpio 2024. Wheel of Fortune. Wow. Okay. Ang ganda ng iyong card. Give me the message for Scorpio. King of Swords. Okay, meron ka dito na the world. Wow. Ganda ng card mo. Give me the message for Scorpio, please. Then, Ace of Pentacles. Oh, tumalsik to. Meron ditong Seven of Pentacles reverse. Okay, the Lover. Right. Tumatalsik yung card mo. Page of Swords. Meron dito na Justice and Five of Wands. Okay? January, February, and March. Nakikita ko dito, no, sa pagpasok ng New Year, nararamdaman ko dito na nakatuon ka ngayon sa, alam mo yun, yung tipong panibagong experience. Nakatuon ka dito sa pagbabago, yung bagong routine, yung nararamdaman ko dito. Kung before, hindi ka pa paalis ng bahay, yung tipong homebody kang tao, yung tipong lagi kang nasa bahay. Ngayon, andito ka sa moment na iniisip mo mamasyal, magliwaliw, magsaya. Gusto mo i-experience yung buhay, okay? Ganun yung energy mo. Gusto mong ma-experience yung saya ng buhay. Kung ano yung kayang i-offer ng mundo para sa'yo. Doon ka naka-experience, doon ka nakatuon sa bagong experience na kung saan hindi mo to nagagawa before. Kasi nararamdaman ko dito, meron ditong tao na lagi lang nasa bahay, maybe trabaho niya sa bahay lamang, pero ngayon nakikitaan ko dito na nagkakaroon ka dito ng panibagong pananaw na gusto mo na magliwaliw, gusto mong mamasyal, gusto mong i-enjoy yung buhay na meron ka. Ito lang yung nararamdaman ko, no? Then by February, nafe-feel ko dito na matatagpuan mo dito yung counterpart or sabihin natin yung love na kung ikaw man ay single, meron ka ditong makikilala na kung saan may pagka-yin and yang, may pagkabalanse, or pwede rin sabihin na mahanap mo yung balanse para sa iyong sarili. Kumbaga, sa past na na-experience mo, itong past 2023, kung ikaw man ay dito ay parang dinagok or sabihin natin nagkaroon ka ng maraming problema, ngayong 2024, nakikitaan ko dito ng balanse. Magkakaroon ka dito ng balance kung paano mo i-handle yung sitwasyon na meron ka. Ganon ko to nakikita. Then dito, pagdating ng March. So, ibig sabihin dito sa Star, nafe-feel ko dito na merong kang hinihiling, merong kang pangarap na gustong makamit. At ito'y marireceive mo. Kumbaga, magiging mapalad ka sa buwan na ito dahil merong kang wish na matutupad. Kung ano man yung hinihiling mo, sa buwan na to, nafe-feel ko dito na mawi-wish mo to ng ipagkakalob sa'yo. Kumbaga, wish granted ka dito. Ito lang yung nararamdaman ko. Then, pagdating ng April, May, and June,
So, nakikita ko dito na magiging maganda ang kapalarang naghihintay sa'yo sa Wheel of Fortune kasi meron kang wish na natupad eh. So, pagdating ng April, magiging kang mapalad. Yung feeling yung tipong na masasabi mo sa sarili mo na, I'm blessed. Napakapalad ko kasi na-receive ko tong mga pangarap kong ito, na-receive ko tong mga minimithi kong ito. Maybe meron kang hiniling dito na talagang ipagkakalob sa'yo. Ito yung na-feel. Kumbaga ito na yung right time na ibinigay sa'yo. Maybe meron kang hiniling dito 3 years, 2 years ago na kung saan ngayong taon nito mo siya marireceive, okay? Then dito lumabas ng King of Swords. Nakikita ko dito na handa ka na, meron ka na ditong tapang, lakas ng loob. Kumbaga sa mga pagsubok na naranasan mo, nagkaroon ka dito ng kalakasan ng loob, nagkaroon ka dito ng karunungan na natulungan mo yung sarili mo. Ito rin nararamdaman ko. Then, nakikitaan ko dito na open yung crown chakra mo na kung saan sinusunod mo na yung inner guidance mo na pumapasok sa kaisipan mo kung ano yung mga dapat gawin. Kumbaga, nagkakaroon ka dito ng maraming ideas. Dahil doon, nagiging ka ditong stable yung pamumuhay mo. Ito na na-feel ko. Then, nakikitaan ko rin dito na matatag ka. Kaya mo nang ikat yung mga tao na hindi nakakabuti para sa'yo. Ganun yung energy mo eh. Yung kumbaga kapag halimbawa, hindi na maganda yung gawain ng tao na yun, or kung halimbawa may partner kang sobrang hindi na maganda yung ginagawa sa iyo, talagang ikakat mo siya, alisan mo siya ng buong tapang. Ganun yung energy mo kasi ka na dito eh, natuto ka na dito eh, parang nagkakaroon ka na dito ng maraming idea, nagkakaroon ka na dito ng kaliwanagan, na kung saan yung kaliwanagan na iyon, nagigitong kumbaga nadadagdagan yung karunungan mo na kung saan may paglago ka. Kumbaga yung karunungan mong iyon, natututo ka. Okay? Kumbaga marami kang natutunan. Ito lang nararamdaman ko na kung bakit ka nagiging matatag or na marami kang nalampasang pagsubok. Then meron ditong the world. Pagdating ng June, meron ditong travel na magaganap sa'yo, or pwede rin sabihin na, kasi pag unang pasok dito ng taon, dun ka sa moment na gusto mong makaalis gusto mong magliwaliw So, meron ditong the world, maybe magta-travel ka or abroad, or sabihin natin na para ma-relax mo yung sarili mo, dun ka nakatuon, na i-enjoy mo yung life mo. Ganun, ito na yung nakikita ko, meron ditong paalis ng bansa, or pwede rin sabihin na, meron kang travel na assign contract, panibagong work abroad, na kung saan dito ka magkakaroon ng stability, or sabihin natin financial stability, na kung saan magiging kang stable yung pamumuhay mo, magiging kang payapa. Kung ano man yung wish mo, matutupad mo talaga. Ito na yung nararamdaman ko. July, August, September. Nakikita ko dito sa Ace of Pentacles, nararamdaman ko dito na ipagkakalob sa'yo, mag-o-open ng panibagong oportunidad, panibagong trabaho, or pwede rin sabihin na merong new love na parating sa'yo, na kung saan ito ay may pag-aani ng tagumpay. Nakikita ko rin dito na hindi ka basta-basta, alam mo yun, yung tipo na ikaw yung tipo ng tao na mahaba ang pasensya. Nakikita ko rito na meron ditong pag-usbong, or sabihin natin na meron kang ginagawa or meron kang sinisimula na kung saan nakita ko dito na meron ditong pag-usbong, or sabihin natin na may pag-aani kang gagawin dito. Ito rin nararamdaman ko. Kung ano man yung mga tinatrabaho mo, proyekto mo, or karera mo sa buhay, nakikita ko to ng paglago. Unti-unti, hindi man mabilis, pero unti-unti na makikita mo yung resulta ng ginagawa mo. Ito lang nakikita ko. Kumbaga may iniintay ka lang dito. Then dito 7 of Pentacles. Na-feel ko dito, sinasabihan ka dito, huwag kang mainip. Kung ikaw man ay meron kang sinisimulan, huwag kang mainip kasi sinasabihan ka dito na kailangan mo dito ng tiyaga. Kasi itong pag-aani ng bunga, okay? Itong mga pagtatanim, di ba? Ang pagtatanim, hindi yan basta-basta bumubunga agad. Meron yung panahon at oras. Kaya sinasabihan ka dito na kailangan mo maging patient kung ano man yung mga alam mo yun, kailangan mo ng patient kung ano man yung mga gusto mo mangyari o maganap sa buhay mo. Kung ano man yung mga pangarap mo, kailangan to ng patient, okay? Hindi halos lahat piliin nyo lang kung ano yung part. I-claim nyo yung positive, okay? Then, kapag meron ako nababasang negative, ito, just pray na lang na mabago, okay? Walang imposible sa dasal. Dahil ito ay pwedeng maganap at pwede ring hindi, okay? Then dito, the lovers. Meron ditong the lovers. Kumbaga, pagpasok ng October, meron ditong bagong magmamahal or pagkikitang muli.
meron ditong magkikitang muli, reunion. Itong tao nito, meron kang person dito na Gemini, okay? Ito yung nararamdaman ko. Meron din ditong Virgo, Capricorn, and Taurus. And, ayun yun lang yung nakikita ko. Gemini, Virgo, Capricorn, and Taurus. Nakikita ko dito na itong tao nito, magkakaroon dito ng transformation, yung love story nyo, or pwede rin sabihin na magkakaroon dito ng mas malalim na connection. Kasi nakikita ko dito na ikaw yung tipo ng tao na mamahalin mo itong tao nito, hindi dahil sa physical anyo niya, kundi sa kalooban niya. Or pwede rin sabihin, ikaw yung tipo ng tao na hindi ka nagbabase sa itsura ng isang tao, kundi sa puso ng isang tao. Dahil nakikita ko dito na may transformation, nararamdaman ko dito na may difference sa inyong dalawa. Pwede rin sabihin, different kayo ng kultura, different kayo ng religion, or different language, ganon. Ganon ko to nakikita, merong kaibahan sa inyong dalawa, na kung saan, kahit may kaibahan kayo sa inyong dalawa, nandun yung love, mahal niyo yung isa't isa, at yun ang maganda. Dahil mahal niyo yung isa't isa, yun yung babalanse sa inyong connection, at dun nagiging mas malalim yung connection. Okay? Nakikitaan ko rin dito na mas matibay yung pundasyon. Ganon ko to nakikita. Okay? October, November, and December. Okay. By October, nafe-feel ko din dito na magkakaroon ka dito ng maraming kaalaman. Kumbaga, meron ditong graduate, or pwede rin sabihin na yung pangarap mo ay na marireceive mo. Kung ano man yung mga gusto mong mangyari or marating, meron ditong paglago. Or sabihin natin na mas nadadagdagan yung karunungan mo, nagiging kang matalino, or pwede rin sabihin, meron kang mga hinihiling na marireceive mo ito dahil lumabas nga itong si Star na kung saan kung ikaw man ay isang estudyante, meron ditong makakatapos ng pag-aaral, then nakikita ko dito na meron ditong trabaho na marireceive na maganda, oportunidad na kung saan may paglago na magagawa, mangyayari sa kanya. Ito yung nakikita ko sa Page of Swords. May pagkayang energy to. And then, nafe-feel ko din dito na may sense of humor. Yung tipo na, ito yung tipo ng tao na masayahin. Then, nararamdaman ko din na may pagka-fear yung energy nito. Then, nakikita ko rin dito na hindi to takot sumugal, okay? Ito yung nakikita ko kasi matalino to Then nakikita ko din to na malakas yung attraction nito or malakas yung feel, ganon. Ganon ang energy nito. Hindi mo siya mahalatang maedad na dahil sa kanyang aura. Ganon. Yung energy nito smooth lang. Malakas yung sense of humor, tatawa ka dito sa tao nito, or pwede rin sabihin, ikaw ito, okay? Ito yung nafe-feel ko, meron ditong makakatapos na kung saan marireceive niya yung blessing na gusto niya makamit, yung wish niya, magagrant. Kasi meron dito, receive niya nakamit niya Ito yung nafe-feel ko. Kumbaga itong tao nito, pag-aagawan. Kung nag-apply siya sa mga company, okay, ascension na lobat ako Ito, tuloy ko na, continue ko na. Then dito, lumabas si Justice, November to December, and 5 of Wands. Nafe-feel ko dito sa Justice na kung ikaw man ay may hinihiling, kung ikaw man ay yung tipo na humahanap ka ng hustisya, papabor sa'yo ngayon to, Nafe-feel ko dito na magkakaroon dito ng balance, na ma-handle mo yung sitwasyon mo. Then nafe-feel ko din dito na magkakaroon ka dito ng klarong pag-iisip, magkakaroon ka dito ng peace of mind. Then nafe-feel ko din dito na kaya mo nang tanggalan yung mga bagay na hindi makakabuti para sa'yo. Kaya mo nang humindi sa mga tao na nagte-take advantage para sa'yo. Ito yung nafe-feel ko dahil nakikita ko dito na magiging ka ditong matatag at papabor na sa'yo yung hustisya. Okay? Meron ditong 5 of Wands, December. Nafe-feel ko dito sa 5 of Wands, marami ditong tagahanga na magkakaroon ng interest para sa'yo. Maybe makikilala ka or pwede rin sabihin na at meron kang malakas ang appeal mo na kung saan nakakakuha ng attention sa ibang tao. Nafe-feel ko dito na mas lalo kang maraming nagkaka-interest sa'yo. Then nararamdaman ko dito na marami kang tagahanga, maraming manliligaw, okay? Ito lang nakikita ko kasi nakikita ko dito na merong paglago na nagaganap sa buhay mo na kung saan nagkakaroon ng interest ang mga tao para sa'yo. Ito lang nakikita ko. Then dito, tingnan natin yung love reading. Kung ano pa yung mensahe para sa'yo, kung ano pa yung karagdagan. Ayan. Give me the message for Scorpio. Ano pa yung mensahe para sa kanya?
meron ka dito na learn. So, ibig sabihin, marami kang natutunan. Kaya nakikitaan ko rin dito na kung bakit ka nagiging matatag dahil sa mga na-experience mo before na kung saan ito yung tumulong sa'yo para maibangon mo muli maibangon mo muli yung sarili mo. Ito yung nakikita ko. Dahil lumabas si Five of Wands, hindi ka basta-basta nagpapapasok muli sa buhay mo. Yung tipong ganun ba? Ito yung nararamdaman ko. Kasi nakikita ko dito, nagiging kang mapag-aral, okay? Yung tipong pinag-aaralan mo ang bawat tao na papasok muli sa buhay mo or yung manliligaw mo, kung may manliligaw ka man, or kung ikaw man isang lalaki, hindi ka basta-basta papasok sa isang relasyon na hindi mo kinikilalang mabuti ang babaeng diligawan mo. Ganun. Kasi marami kang aral o marami kang natutunan sa nangyari sa experience mo ito. Okay? Give me more information. Meron dito na boundaries. So, di ba? Nararamdaman ko dito na nagkaroon ka ng boundaries. Kumbaga, yung sinabi ko nga kanina na hindi ka basta-basta nagpapapasok at talagang lumabas si boundaries. So, tama yung aking sinasabi. May confirmation na hindi ka basta-basta nagpapapasok. Pinag-aaralan mong mabuti yung taong papasok sa buhay mo. Ganun ka. Kasi natuto ka natuto kang limitasyonan. Ganun. Natuto kang limitasyonan yung iyong sarili. Kasi doon mo nalaman na importante yung boundaries para hindi ka i-take advantage ng mga tao sa paligid mo. Ganon. Ganon lang yung energy. Give me more information. Then, rekindle. Then, nafe-feel ko dito, sinasabihan dito na every relationship has magical moment. Kumbaga, naramdaman ko dito na lahat ng relasyon ay merong magical. Kumbaga, humahanap ka ng kakaibang relasyon na kung saan mapupukaw yung interest mo. Ganon. Meron kang hinahanap na mas malalim na connection. Yung hindi basta-basta sa panandali ang connection lamang. Na dahil sa experience mo in the past, marami kang natutunan. Dahil doon, mas humahanap ka ng mas malalim na connection. Ganon lang yung energy, ha. Give me more information. Okay, meron ditong sorpresa. Nakikitaan ko dito na merong sorpresang mangyayari sa'yo na kung saan hindi mo akalain na magaganap to sa buhay mo. Meron ditong biyaya or blessing na parating sa'yo. Then dito, dun sa sign, nafe-feel ko dito na meron ditong sign, true love, na kung saan yung mga senyales, lagi kang aware sa mga sign, mararamdaman mo yung sign na yan sa'yo din. Syempre, mararamdaman mo sa isang tao kung talagang itong tao nito ay may something or kakaiba, something na komportable ka, or something na magaan yung pakiramdam mo. Isa na rin yung sign para sa'yo, okay? Ito yung nafe-feel ko. Then dito, kasi yung sign na yan, yung ganun pakaramdam, dun mo malalaman dun mo mararamdaman yung true love. Dun ka ituturo sa mga senyales na yun, sa kung anong mararamdaman mo, okay? Kasi iba, once na naramdaman mo yung sign, ganun. Then enlightenment, nafe-feel ko dito na magkakaroon ka dito ng kaliwanagan. Mas magiging kang malalim na tao, mas magiging kang malalim na hahanapin na connection, yung tipo na may hahanapin kang kakaiba sa isang relasyon na kung saan may malalim na connection na hindi katulad ng past relationship mo. Ito lang nafe-feel ko. Then nafe-feel ko din dito na mare-recognize mo yung divine, yung ipagkakalob sa iyo ng Diyos. Mare-recognize mo yun sa isang tao. Maybe kung itong taong ito ay madasalin, kasi sinasabi din sa Bible, once na madasalin yung isang tao, yun yung ipagkakalob. Yung parang once na swerte na ang isang tao makakuha ng partner na madasalin na tao. Ganun yung energy. Kasi once na ang isang tao ay madasalin, hindi yan magloloko. Kasi ang taong madasalin ay talagang anong tipo ito? Parang niig siya sa Diyos. Kumbaga yung faith niya kay God, stick to one niya, mga ganyan. Okay? Kaya mararamdaman mo yung true love kapag ipinagkaloob sa iyo, kapag madasalin yung tao. Kasi once madasalin yung tao, takot yan magloko. Okay? Meron ditong marriage.
So, ibig sabihin, meron ditong divine counterpart na pag-uugnayin or sabihin natin, pagtatagpuin kayo ng tamang landas. Meron ditong marriage promise para sa'yo na kung saan ito yung magbibigay sa'yo or ito yung promise sa'yo na dito ka kahantungan. Ito yung nag-iintay para sa'yo. Okay? Ito yung ipagkakalob sa'yo. Kung marami ka mang experience na hindi magaganda, ito pa rin yung kahantungan mo at the end, marriage, masayang family, okay? Ayun lamang po, no? Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.